Bahay kubo, kahit munting ang halaman doon ay sari-sari. Sa kantang Bahay Kubo, merong 18 gulay. Pero sa 18 gulay na yon, 10 lang ang kilala at kinakain ko. Eh kayo? Sa pag-aaral kasi ng National Nutrition Council, paunti na ng paunti ang mga gulay na kilala ng Pinoy. Pati palengke, ebidensya. Nandito tayo sa NEPA Q-Mart ngayon, isa sa mga pinakamalaking bagsakan ng gulay dito sa Maynila. Pero sa nakikita nyo naman, matumal ang bentahan ng gulay ngayon at walang katao-tao. Bukod sa mas masarap ang pulang hotdog, pulang tosino, pulang corned beef, at kung ano-ano pang processed food na may artificial coloring, naniniwala ang National Nutrition Council na may kinalaman din ang mga maling akala ng Pinoy sa gulay. For example, keketongin ka daw pag kumain ka ng kalabasang sinahugan ng manok. Ang batang nilalagnat, pag kumain ng sitaw, talong o kalabasa, magkakaroon ng chickenpox. At magiging anemic ang sino mang mahilig sa katuray. Maraming mga fallacies na pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya lahat naman itong mga to ay halos mali. So hindi to pwedeng dahilan para hindi kumain ng gulay. Hindi lang mga makalumang paniniwala ang sinisisi ng NNC. May epekto din daw ang makabagong lifestyle ng mga Pinoy. Sa sobrang busy ni mommy at daddy, ang mga chikiting nawiwili na sa instant na pagkain. Lalo na yung de-microwave o yung just add water, ulam na. Sa food consumption chart na ginawa ng NNC, pinapakita ang pagbaba ng food consumption ng mga Pinoy pagdating sa gulay at prutas. Samantalang tumataas naman ang trend ng food consumption ng mga Pinoy pagdating sa karne, matataba at matatamis na pagkain. Dahil dito, umaarangkada na sa listahan ng leading causes of mortality ang mga sakit na dulot ng unhealthy lifestyle. Kung dati, mga sakit na nakakahawa tulad ng tuberculosis, pneumonia at chronic respiratory diseases ang mga nangungunang killer ng Pinoy, ngayon, sakit sa puso, cancer at diabetes na. Mas nagiging urbanized yung ating mga community, so mga less kinakain na gulay and preference sa mga ready-to-cook foods. Pag weekend, ang pamilya kasama yung mga bata, kumakain sa mga fast foods. Pero yung mga bata ba, mahirap pakainin ng gulay? Hindi. Kasi naturuan ko yung mga bata kasing kumain ng gulay eh. Sa mga apo ko, hindi mahirap. Sa mga anak ko dati, hindi mahirap. Kasi hinubog ko sila ng balanced diet eh. Nasa pool ni nanay, habang hindi pa makakahindi ang baby, dapat sanayin na sa gulay. Kundi ang mga gulay na mayayaman ng Pilipinas, sa kantang Bahay Kubo na lang nila makikilala. Bawang at luya, sa paligid-ligid ay marami. Fiona Rosario po, Dokumentado.